Ano ba ito? Isang 10 segundong video na kinunan ng isang Amerikanong negosyante sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay kumalat sa buong mundo sa isang iglap na umabot sa 12 milyong manonood. Ngunit ang pinakagulat ng kumuha ng video ay hindi ang nilalaman nito, kundi ang iisang reaksyon mula sa iba't ibang bansa na bumuhos online. Walang ganito sa Amerika. Bakit sa Pilipinas lang ito nangyayari? Anong eksena ang nakunan niya at bakit ito nagdulot ng ganitong pagkamangha sa buong mundo? Halina't alamin natin. Si Mark Wilson, 25 taong gulang, ay isang senior partner sa isang nangungunang kumpanya ng pagkonsulta na nakabase sa Los Angeles. Sa taunang kita na mahigit 5 milyon, ang paglalakbay sa buong mundo ay karaniwan na sa kanya. At ang mga paliparan ay nagsisilbing kanyang pangalawang opisina. Ang pinakamagandang paliparan? Siyempre, LAX, iyan ang kanyang matatag na paniniwala. Sa katunayan, ang Los Angeles International Airport ay isang pandaigdigang sentro ng abyasyon na nagsisilbi sa 17 milyong pasahero taon-taon. Ipinagmamalaki ni Mark ang napakalaking infrastruktura na binuo ng industriya ng abyasyon ng Amerika. Ang mga paliparan sa Pilipinas, malamang, pareho lang iyan ng sa Vietnam o Malaysia, sabi niya sa kanyang mga kasamahan bago ang biyahe. Ang ekonomiya ng Amerika ay halos 20 beses na mas malaki kaysa sa Pilipinas. Para sa kanya, ang numerong iyon ay sapat ng basehan, ngunit ang tunay na dahilan ng kanyang pagmamaliit ay nag-ugat sa isang mas personal na karanasan. Isang nakakahiyang insidente sa isang paliparan sa Timog Silangang Asya noong nakaraang taon ang tumatak sa kanyang isipan. Ang kanyang maleta ay basta na lamang ibinato ng isang kawani na naging sanhi ng pagkalat ng mahahalagang dokumento sa loob. Nang magreklamo siya, nagkibit balikat lamang ang staff. Ganyan lang talaga sa mga paliparan sa Asya. Iyon ang mapait na aral na natutunan niya na lalong nagpatibay sa kanyang pagkiling. Habang papalapag ang eroplano sa NAIA, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa business trip na ito, ipapakita ko sa mga Pilipino ang tunay na kapangyarihan ng Amerika. Ang kanyang proyekto ay isang malaking merger and acquisition deal sa isang kumpanyang Pilipino, ang pagpapakilala ng modelong pangnegosyo ng Amerika na nakatuon sa kahusayan. Sa Pilipinas ay tila isang perpektong gawain. Masyadong abala ang mga Pilipino sa maliliit na bagay, kaya nakakaligtaan nila ang tunay na mahalaga. Sa World Economic Forum's Competitiveness Ranking, pangalawa ang Amerika habang ang Pilipinas ay nasa ika-52 na pwesto. Para kay Mark, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Kahit na ipinapaliwanag ng flight attendant ang kultura ng Pilipinas, nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Ang pagiging magalang ay hindi nakakatulong sa negosyo. Ang resulta ang mahalaga. Habang papalapit ang eroplano sa runway, lumaki ang kanyang pakiramdam ng pagiging superior. Naisip niya ang mga negosyanteng Pilipino na yuyukod sa kapangyarihan ng Amerika. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang realidad na malapit na niyang harapin ay babago sa kanyang buong pananaw sa mundo. Sa sandaling lumapat ang mga gulong ng eroplano sa NAIA, magsisimula na ang karanasang magpapabago sa buhay ni Mark. Pagpasok pa lamang sa terminal ng NAIA, may napansin agad si Mark na kakaiba. Ang sahig ay napakalinis at kumikinang. Baka bagong bukas lang ito, bulong niya sa sarili. Habang naglalakad, patungo sa immigration, wala sa sarili niyang sinulyapan ang kanyang relo. Kung sa LAX ito, siguradong mahaba na ang pila sa mga oras na ito. Ngunit ang daloy sa immigration ng NAIA ay kahangahangang mabilis. Siguro, dahil kakaunti lang ang pasahero, konklusyon niya. Ngunit pagdating sa baggage claim area, doon nagsimulang magkaroon ng lamat ang kanyang matatag na paniniwala. Habang inaalis ng mga staff ang mga bagahe mula sa conveyor, maingat nilang inaayos ang bawat isa. Anong ginagawa nila? Ito ay isang eksenang hindi kailanman makikita sa Amerika. Doon, basta na lamang inilalapag ang mga bagahe nang walang pakialam sa posisyon.
Ngunit ang mga staff sa NAIA ay inihaharap ang mga hawakan ng maleta sa iisang direksyon upang madali itong makuha ng mga pasahero. Walang saysay. Sayang sa oras. Kunot noong sabi ni Mark sa kanyang isip. Sa kanyang sistema ng pagpapahalaga, ang ganitong gawain ay hindi maintindihan. Ang pundasyon ng negosyong Amerikano ay ang kahusayan sa oras. Bawat minuto, bawat segundo ay direktang nakakaapekto sa kita. Ngunit mas malaking kalituhan pa ang naghihintay sa kanya. Habang papunta sa labasan, naligaw si Mark. Ang mga signage sa NAIA ay nasa iba't ibang wika, ngunit para sa kanya, nasanay sa malalaki at simpleng signage ng Amerika. Ang detalyadong disenyo ng Pilipinas ay nakakalito. "Excuse me, sir. Saan po ang sakayan ng taxi?" Tanong niya sa Ingles sa isang malapit na airport staff. Kahit hindi gaanong bihasa sa Ingles ang staff, sinubukan nitong ipaliwanag ng buong puso, ngunit ang mas ikinagulat ni Mark ay ang sumunod na ginawa nito. Nang mapansin na maaaring hindi sapat ang salita lamang, sinimulan siyang ihatid mismo ng staff patungo sa taxi bay. "Naku, hindi na po kailangan," nahihiyang sabi ni Mark. Sa Amerika, hinding-hindi gagawin ng isang airport staff na personal na ihatid ang isang pasahero. Ang trabaho nila ay gawin lamang ang nakatakdang tungkulin. Ang anumang serbisyong lampas doon ay may bayad. Ngunit ngumiti ang staff sa NAIA at sumagot. "Trabaho po namin na siguruhing komportable ang aming mga bisita." Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang sumibol sa puso ni Mark. Walang nakukuhang kapalit ang staff na ito. Bakit niya ito ginagawa para sa akin? Ito ay isang kilos na hindi kayang ipaliwanag ng rasyonalismong Amerikano. Pagdating sa sakayan ng taxi, magalang na nagpaalam ang staff at umalis. Naiwang tulala si Mark. Ano ang pakiramdam na ito? Isang halo ng pagkalito at init ng damdamin. Ngunit iwinaksi niya ito. Hindi ito panahon para maging emosyonal. Sa mundo ng negosyo, ang kahusayan ang tama. Sabi niya sa sarili, habang sumasakay sa taxi. Sinubukan niyang patunayan ang kanyang paunang impresyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-uusap sa driver. "Lagi po bang ganito kabait ang mga staff sa airport na ito?" "Ay, opo sir. Normal lang po iyon." "Hindi po ba't natural lang na unahin ang customer?" Sagot ng driver, na tila ba ito ang pinakakaraniwang bagay sa mundo. Lalong lumalim ang pagkalito ni Mark. Matapos mag-check-in sa hotel, habang sinusuri ang mga dokumento para sa pulong kinabukasan, hindi niya mahanap ang isang mahalagang presentation folder. Naaalala niyang inilagay niya ito sa kanyang checked-in na bagahe. O baka, isang masamang isipin ang pumasok sa kanyang ulo, hinalughog niya ang lahat ng kanyang gamit, ngunit wala ang folder. Ang pulong kinabukasan ay napakahalaga para sa kanyang karera. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, maaaring ma-promote si Mark bilang General Manager para sa Asia Pacific. Ngunit kung wala ang mahalagang dokumento, wala ng pag-asa ang negosasyon. Ang bangungot na naranasan niya sa Asia ay bumabalik. Nawawalang bagahe, mga irresponsableng staff, at sa huli, pagsuko na lang sa sitwasyon. Naniniwala siyang pare-pareho lang ang lahat ng paliparan sa Asia. Kinaumagahan, tumawag siya sa Lost and Found Department ng NAIA. Nawawala ang isang mahalagang folder ng dokumento. Kagabi ako dumating. Magalang na pinakinggan ng staff sa kabilang linya ang kanyang sitwasyon at sumagot, "Sige po, sir. Susuriin po namin agad. Bigyan niyo po kami ng mga 30 minuto." Halos sumuko na si Mark. Sa Amerika, ang pagtatanong tungkol sa nawawalang gamit ay inaabot ng matagal. Tiyak na mas matagal pa sa Pilipinas. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, tumunog ang telepono pagkalipas lamang ng 20 minuto. "Sir, nahanap na po namin ang dokumento ninyo," sabi ng staff na may halong ginhawa sa boses. "Talaga?" Hindi maitago ni Mark ang kanyang pagkagulat. "Opo, sir. Nakita po sa ilalim ng upuan habang naglilinis kagabi at agad naming itinabi dito."
Nang magmadaling pumunta si Mark sa paliparan, maayos na nakatago ang kanyang mga dokumento. Ang folder ay nasa perpektong kondisyon, walang kulang na kahit isang papel. Maraming salamat. Napakalaking tulong nito. Ngunit ang sumunod na sinabi ng staff ang nagpatulala sa kanya. Actually, sir, ihahatid na po sana namin iyan sa hotel ninyo. Pasensya na po sa abala at napapunta pa kayo rito. Tuluyan nang nalito si Mark. Siya ang nakawala ng dokumento dahil sa sarili niyang kapabayaan. Ngunit ang staff pa ang humihingi ng paumanhin at balak pa nilang ihatid ito sa kanyang hotel. Ito ay isang uri ng serbisyo na imposibleng mangyari sa Amerika. Bakit niyo ginagawa ito? Para sa akin. Hindi niya napigilang itanong. Medyo nag-alangan ang staff bago sumagot. Dahil ipinagkatiwala ninyo sa amin ang inyong mahalagang gamit, responsibilidad po naming ibalik ito sa inyo ng ligtas. At saka, paano naman po namin matitiis ang isang customer na nasa kagipitan? Muling sumibol ang hindi maipaliwanag na damdamin sa puso ni Mark. Ang staff na ito ay walang obligasyong gawin ito. Bakit sila ganito kamaalalahanin kahit walang benepisyo o gantimpalang nakukuha? Bakit sila handang maglaan ng oras para sa ibang tao? Masaya po kaming nakatulong. Ang ngiti ng staff ay tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso na para bang sarili niyang tagumpay ang kagalakan ni Mark. Sa taxi pabalik sa pulong, malalim na nag-isip si Mark. Ang mga naranasan niya sa nakalipas na 24 na oras ay mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang sistema ng pagpapahalaga, mga kilos na salungat sa kahusayan at rasyonalismo, ngunit nagiiwan ng magandang pakiramdam. Mayroon kaya akong nakakaligtaan na mas mahalaga? Ngunit iwinaksi niya ulit ang isiping iyon. Huwag kang magpadala sa emosyon. Sa negosyo, resulta ang lahat. Pinatatag ni Mark ang kanyang sarili, determinado na patunayan ang kahigitan ng modelong Amerikano sa paparating na negosasyon. Ang negosasyon ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Perpekto ang presentasyon ni Mark at ang mga ehekutibo ng kumpanyang Pilipino ay taimtim na nakinig. Kung gagamitin ninyo ang aming sistema, mababawasan ng 30% ang gastos at mangangalahati ang bilang ng empleyado. Tila interesado ang panig ng Pilipino sa mga numerong nagpapakita ng kahusayan, ngunit sa huling bahagi ng pulong, isang hindi inaasahang tanong ang lumabas. Paano na po ang employment ng aming mga manggagawa? Naisaalang-alang po ba ang mga matatanggal sa trabaho? Palihim na natawa si Mark. Sa negosyo, normal lang po natanggalin ang mga bahaging hindi mahusay. Iyon ang magdudulot ng paglago ng kumpanya. Ngunit lumungkot ang mukha ng mga Pilipinong ehekutibo. Pamilya po ang turing namin sa aming mga empleyado. Hindi namin sila basta-basta kayang iwan. Hindi maintindihan ni Mark. Ang paghahalo ng damdamin sa negosyo ay hindi lohikal. Hindi nagpapalago ng kumpanya ang emosyon. Upang manalo sa pandaigdigang kompetisyon, kahusayan ang kailangan. Kaya naman, ang negosasyon ay ipinagpaliban, sabi ng panig Pilipino. Pag-aaralan nila ito, ngunit alam ni Mark na katumbas iyon ng isang pagtanggi. Pabalik sa hotel, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Ang hirap intindihin ng mga Pilipino. Huli pa rin sila sa pandaigdigang pamantayan, ngunit ang isang pangyayari, kinabukasan, ay lalo pang gumulo sa kanyang isipan. Sa lobby ng hotel, nakasalubong niya ang isang batang empleyado mula sa kumpanyang Pilipino na kanegosasyon niya kahapon. Magandang araw po, Mr. Wilson. Magalang na bati ng empleyado. Salamat po sa presentasyon ninyo kahapon. Nag-ingat si Mark. Inaasahan ang isang mapanuyang komento matapos siyang tanggihan. Actually, sir, gusto ko po sanang ipakilala sa inyo ang kultura ng aming kumpanya. Kung may oras po kayo, nais ko po kayong imbitahan na bisitahin ang aming opisina. Nagtaka si Mark. Tinanggihan na nila ang deal. Bakit siya iniimbitahan? May hidden agenda siguro ito, isip niya. Ngunit hindi sumuko ang batang empleyado.
Mahalaga po ang kahusayan na binanggit ninyo, Mr. Wilson. Pero mayroon din po kaming sariling paraan ng kahusayan. Kung makikita ninyo, naniniwala po akong may matutuklasan kayong bago. Sa huli, nagpatalo si Mark sa kanyang kuryosidad at pumayag. Ngunit sa kanyang isipan, matatag pa rin ang kanyang paniniwala. Makikita ko lang ang isang hindi mahusay na pamamalakad ng mga Pilipino. Baka ito na ang pagkakataon para muling patunayan ang kahigitan ng Amerika sa araw ng pagbisita. Ang relasyon sa pagitan ng mga empleyado ay malapit, parang isang tunay na pamilya, ngunit sa mata ni Mark, ito ay larawan ng kawalan ng kahusayan. Paano makakalikha ng competitiveness ang isang sobrang mapagbigay na kapaligiran? Panunuya niya sa sarili. Sa pagbisita sa pabrika, masinsinang minmentena ng mga empleyado ang mga makina. Sa Amerika, ang ganitong trabaho ay ipinapagawa sa labas na kumpanya. Kulang sa cost consciousness. Iyon ang kanyang conclusion. Sa kantin tuwing tanghalian, lalo siyang nagulat. Ang mga ehekutibo at karaniwang empleyado ay magkakasamang kumakain sa iisang mesa. Ito ay isang eksenang hindi makikita sa Amerika. Paano mapapanatili ang disiplina sa organisasyon kung walang ganitong pag-uuri? Ngunit sa hapon ng araw na iyon, isang pangyayari ang yumanig sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Nagkaroon ng maliit na aksidente sa pabrika. Isang empleyado ang bahagyang nasugatan. Ang naging tugon ng kumpanya ay nagpatulala kay Mark. Sa sandaling mangyari ang aksidente, nagbago ang kapaligiran sa pabrika. Ngunit walang kaguluhan tulad ng inaasahan ni Mark. Sa halip, isang kahanga-hangang kalmado at sistematikong pagtugon ang kanyang nasaksihan. Ang pinakamalapit na empleyado ay nagsimulang magbigay ng paunang lunas. Kasabay nito, isang empleyado ang tumawag ng ambulansya at isa pa ang kumontak sa pamilya ng nasugatan. Siguro'y sumusunod lang sila sa manual. Unang naisip ni Mark. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay lampas sa kanyang imahinasyon. Nang dumating ang factory manager sa lugar ng aksidente, ang una niyang ginawa ay humingi ng paumanhin sa nasugatang empleyado. Dahil ito sa hindi magandang pamamahala ko. Kung sa Amerika ito, ang unang gagawin ay alamin kung kanino ang responsibilidad at isaalang-alang ang legal na panganib. Ang emosyonal na paghingi ng tawad ay isang mapanganib na kilos. Ngunit ang paghingi ng paumanhin ng manager ay kitang-kita na taos-puso. Ang mas nakakagulat ay ang mga sumunod na kaganapan. Matapos madala ang nasugatan sa ospital, tinipon ng manager ang lahat ng empleyado. Ang aksidenteng ito ay dahil sa problema sa ating safety management. Simula bukas, susuriin nating muli ang lahat ng proseso ng trabaho. Hindi na natin hahayaang maulit ito. Nalito si Mark. Ang sanhi ng aksidente ay kapabayaan mismo ng nasugatan. Bakit kailangang akuin ng manager ang responsibilidad? Kung sa Amerika ito, ituturing itong personal na responsibilidad. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay ang reaksyon ng ibang empleyado. Walang sinuman ang nanisi sa manager. Sa halip, maririnig ang mga salitang, "Dapat mas naging maingat din kami." Ang pagsasama-sama ng buong organisasyon sa responsibilidad ito ay hindi mahusay. Reklamo ni Mark sa kanyang isip. Ngunit ang nakita niya, kinabukasan, ang tuluyang sumira sa kanyang sistema ng pagpapahalaga. Nang bumalik siya sa pabrika, ang empleyadong nasugatan kahapon ay bumalik na sa trabaho. Kahit may benda pa, bakit hindi ka magpahinga? May karapatan kang mag-sick leave na may bayad, hindi ba? Nang tanungin ni Mark, nahihiyang sumagot ang empleyado. Nakaabala na nga po ako sa lahat. Paano pa po ako magpapahinga? Maliit na sugat lang po ito. Kaya ko naman pong gumawa ng paperworks. Hindi nakapagsalita si Mark sa sagot na iyon. Sa Amerika, normal na gamitin ang sick leave hanggat maaari dahil iyon ay karapatan ng isang manggagawa. Ngunit pinili ng empleyadong ito ang responsibilidad kaysa karapatan. Ang mas nakakamangha
ay ang kilos ng ibang empleyado. Natural nilang hinati-hati ang trabaho ng nasugatan. Walang nagreklamo. Sa halip, puro tanong na, "Okay ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ano ba ito?" Gulong-gulo si Mark. Ang pagbibigay halaga sa kapakanan ng nakararami kaysa sa sarili? Ang pag-uuna sa responsibilidad kaysa sa karapatan ito ay salungat sa lahat ng teorya ng negosyo na kanyang pinag-aralan. Tuwing tanghalian, tinanong niya ang batang empleyado na gumabay sa kanya, "Bakit ganito ang pagmamalasakit ng lahat sa kumpanya? Pwede namang unahin ang sariling kapakanan, hindi ba?" Nag-isip sandali ang empleyado bago sumagot. "Ang kumpanya po ang bumubuhay sa amin, kaya natural lang na buhayin din namin ang kumpanya. Sa pagtutulungan, lahat kami ay nagiging masaya sa huli." Hindi pa rin lubos na maintindihan ni Mark. Ngunit nang makita niya ang datos ng performance ng kumpanya, lalo siyang nalito. Kung ikukumpara sa mga kumpanyang Amerikano na nakatuon sa kahusayan, hindi naman mas mababa ang kanilang produktibidad. Sa katunayan, napakataas ng kanilang employee retention rate at mas mahusay ang kalidad. Nagkataon lang siguro, maganda lang ang takbo nila ngayon, sabi ni Mark sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ibang damdamin ang nagsisimulang mabuo. Posible kayang ang pinaniniwalaan kong kahusayan ay mababaw lamang? Baka ang tunay na kahusayan ay nasa mas malalim na antas. Ang tanong na iyon ay tahimik na nag-ugat sa kanyang isipan. Sa araw ng kanyang pag-uwi, nasa naiya si Mark na may magkahalong damdamin. Ang isang linggong pananatili ay yumanig sa kanyang pananaw sa Pilipinas. Ngunit hindi pa rin niya ito lubusang matanggap. Sa huli, ang paraan ng Amerika pa rin ang pandaigdigang pamantayan. Ang Pilipinas ay isang espesyal na kaso lamang, sabi niya sa sarili habang naglalakad patungo sa check-in counter. Ngunit isang hindi inaasahang problema ang lumitaw. Nagkaroon ng system error at hindi makumpirma ang booking ni Mark. Pasensya na po sa abala. Inaayos pa po ang sistema, magalang na yumuko ang staff sa counter. Nagsimulang mainis si Mark. Madalas mangyari ang ganitong problema sa Amerika at karaniwang nagtatapos sa simpleng system problem po. Ngunit ang tugon ng NAIA ay ibang-iba. "Humihingi po kami ng paumanhin sa abala. Tatawagin ko po ang aming manager para personal kayong asikasuhin." Makalipas ang ilang minuto, ang ginawa ng manager na dumating ay nagpadilat sa mga mata ni Mark. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakauniporme ang lumapit. "Ako po si Elena Santos. Taos-puso po akong humihingi ng paumanhin sa abalang idinulot ng aming sistema." Magalang na yumuko si Miss Santos. Sa Amerika, hinding-hindi personal na lalapit ang isang manager para humingi ng tawad. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na hakbang. "Bilang paumanhin, ia-upgrade po namin ang inyong upuan sa first class at bibigyan po namin kayo ng voucher para sa inyong susunod na biyahe." Nalito si Mark. Ang system problem ay sa airline, hindi responsibilidad ng paliparan. Bakit kailangang managot ng NAIA ng ganito? Magkaibang organisasyon ang paliparan at airline, hindi po ba? "Bakit nyo ito ginagawa para sa akin?" Sumagot si Miss Santos na may bahagyang ngiti. "Para po sa customer, ang airport at ang airline ay iisa ang Pilipinas. Ang mahalaga po sa amin ay ang maging maayos ang inyong paglalakbay. Hindi na po mahalaga ang pagkakaiba ng organisasyon." Ang mga salitang iyon ay yumanig kay Mark. Sa Amerika, malinaw na hinahati ang mga saklaw ng responsibilidad. Ang hindi pakikialam sa hindi mo trabaho ay isang prinsipyo. Ngunit si Miss Santos ay lumampas sa hangganan ng kanyang organisasyon at inuna ang kasiyahan ng customer habang naghihintay sa passenger lounge. Binalikan ni Mark ang mga pangyayari sa nakalipas na linggo. Ang magiliw na paggabay ng airport staff, ang lost and found staff na nagtangkang ihatid ang nawawalang gamit, ang kumpanyang itinuturing na pamilya ang mga empleyado, ang pabrika kung saan sama-samang inako ang responsibilidad sa isang aksidente, at ngayon,
ang manager na kumikilos para sa customer nang hindi alintana ang hangganan ng organisasyon. Ang iisang bagay na pare-pareho sa lahat ay ang pusong nagmamalasakit sa iba. Kahit na tila salungat sa kahusayan at rasyonalismo, ito ay lumilikha ng pinakamahusay na resulta. Baka ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Nang malapit na ang oras ng pagsakay, hindi napigilan ni Mark na kunin ang kanyang smartphone. Nais niyang kunan ng video ang serbisyo ni Miss Santos kanina. Ngunit ang dahilan niya sa pagkuha ng video ay iba na ngayon. Noong una, balak niyang tuyain ang tila labis na serbisyo ng Pilipinas. Ngayon, nais niyang ipakilala sa mundo ang napakahusay na serbisyong ito. Nang magpaalam siya kay Miss Santos na kukuha ng video, medyo nahiya ito. Ginagawa ko lang po ang karaniwang gawain. Pero kung makakatulong po, sige po. Ang video na kinunan niya ay 10 segundo lamang. Ipinapakita nito si Miss Santos na maingat na inaayos ang isang bagahe at magalang na nagpapaalam sa customer na may ngiti. Isang ordinaryong eksena, ngunit para kay Mark, alam niyang ang simpleng larawang ito ang naglalaman ng tunay na kapangyarihan ng Pilipinas. Habang pasakay sa eroplano, bumulong siya sa sarili. Nagkamali talaga ako. Isinantabi ko ang pinakamahalagang bagay at nagpasya siyang ipakalat ang video na ito sa buong mundo. Pagbalik sa Los Angeles, agad na ipinost ni Mark ang video sa social media na may caption, "Totoo ba ito?" Isang 10-segundong video sa Naya, inilagay niya ang kanyang tunay na damdamin sa komento. Lubos akong nagkamali sa pagtingin sa Pilipinas. Ang empleyado sa video ay hindi gumagawa ng anumang espesyal. Nagmamalasakit lang siya ng taos-puso sa customer. Ngunit natanto ko, ito pala ang tunay na lakas ng Pilipinas. Mabilis na kumalat ang video. Umabot sa 1 milyong views sa isang araw at telabang milyon sa isang linggo. Ang mga komento na bumuhos mula sa iba't ibang bansa ay higit pa sa inaasahan ni Mark. Tiyak na hindi ito makikita sa mga paliparan sa Amerika. Ito pala ang serbisyong Pilipino. Hindi lang pang-ibabaw. Ramdam mo ang malasakit mula sa puso. Bakit sa Pilipinas lang ito nangyayari? Ang pinakanakakaantig ay ang mga komento mula sa mga airport staff sa iba't ibang bansa. Gusto rin naming tularan ito. Nakalimutan na namin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa customer. Bukas, babaguhin ko ang aking pananaw. Labis na naantig si Mark. Ang kanyang karanasan ay nakakaapekto sa mga tao sa buong mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa mismong sarili ni Mark. Ang kanyang estilo sa negosasyon ay nagbago ng malaki. Hindi na lamang siya nakatuon sa kahusayan, kundi sinimulan na rin niyang isaalang-alang ang pananaw ng kabilang panig. Mahalaga ang pagbabawas ng gastos, ngunit kasing halaga rin ang trabaho ng bawat empleyado. Subukan nating maghanap ng paraan para maisakatuparan pareho. Sa simula, kinuwestiyon ito ng kanyang mga kasamahan. Anong nangyari kay Mark sa Pilipinas? Iba ka na, ngunit ang resulta ay higit pa sa inaasahan. Ang mga panukala na isinasaalang-alang ang pananaw ng kabilang panig ay mas tinanggap ng mga kumpanya. Nabuo ang pangmatagalang tiwala at tumaas ng malaki ang bilang ng mga umuulit na kliyente 6 na buwan ang lumipas. Na-promote si Mark bilang General Manager para sa Asia Pacific. Ngunit ang higit niyang ipinagmamalaki ay iba. Ang kanyang video ang naging simula ng pagpapabuti ng serbisyo sa mga paliparan sa buong mundo. Ang serbisyong nagsimulang tawaging The Filipino Standard ay nagpataas ng kasiyahan ng mga manlalakbay. Dumating ang mga mensahe ng pasasalamat mula sa buong mundo para kay Mark. Dahil sa video mo, nalaman ko ang galing ng Pilipinas. Gusto ko ring bumisita doon. Itinuro mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamalasakit. Ngayon, ilang beses sa isang taon, kung maglakbay si Mark sa Pilipinas, bukod sa negosyo, marami pa siyang gustong matutunan mula sa bansa. Kamakailan, muli niyang nakita si Miss Elena sa NAIA.
Welcome back, Mr. Wilson. Naaalala pa rin siya nito. Sumikat sa buong mundo ang video na iyon. Ginagawa ko lang naman ang dati kong ginagawa. Nakakahiya tuloy. Taus-pusong sumagot si Mark. Miss Elena, ang dati niyong ginagawa ang siyang nagpabago sa mundo. Ang pusong puno ng pagmamalasakit ng mga Pilipino ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao sa buong mundo. At gusto ko ring maging bahagi niyan habang naglalakad sa loob ng NAIA na puno ng pasasalamat si Mark. Nagpapasalamat siya sa swerte na natuklasan niya ang Pilipinas. At kasabay nito, nahihiya sa kanyang kayabangan, 1 taon na ang nakalipas. Mahalaga ang kahusayan, ngunit may mas mahalaga pa roon. Ang pusong nagmamalasakit sa kapwa, ang nagdudulot ng tunay na tagumpay. Ito ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Mark mula sa Pilipinas. At ngayon, ginagampanan niya ang papel na ipalaganap ang aral na iyon sa buong mundo. Ang kwentong nagsimula sa isang 10 segundong video ay patuloy na umiikot sa buong mundo hanggang ngayon.